yung mga starring ho dito, nakalabas na. Nakalabas na po si Zaldico, nakalabas na si Roberto Bernardo, yung dating Yusek. Opo, ang aga niya natunugan, agad siyang lumipad. Kaya kahapon wala doon sa hearing. Ito hong taong ito, importante ito sa investigasyon. Ang tanong, paano mo mapapabalik ngayon sa bansa yan? Alright, sige. So, doon sa binggit nga kanina, nabanggit ko, baby girl, yung mga taga roon ay nagtatanong sa isa't isa. Tama ba ang ginagawa ngayon nila Mayor Benji na suriin hindi lamang yung mga rock netting na yan, yung mga flood control na yan, na mga proyekto na sinasabi, hindi naman kailangan, tuloy nagbaha-baha sa ilang lugar sa La Trinidad. Alam mo, sa katanungan, tama bang ginagawa nila? Anong sagot? Tama! Tamang-tama. Na sinusuri nila lahat. Ang sagot dyan ay, yap, yap, yap. Ayun pala, Your Honor. Ang sagot nila, yap, yap, yap. Absolutely. Yeah. Jumichensi ka ng sagot, ha? Yup, ha? Oo. Nakakabagets, ha? Pero tama lang na suriin lahat ng proyekto. At hindi lang flood control projects. Lahat po yan kailangan suriin, baby. Pero bago yan, kapag po may reseta ang ating doktor, alam mo ba ang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot? Nako, reseta po ba sa high school? GSK? Reyes first kami kung nararamdaman sa kasukuan. Alam mo yung pag nagkakaedad o sa sakit, gustong gumalaw. Guard, ito'y merong glucosamine at chondropa leading drugstores. Mahalaga 54 days, huwag na lang. Kunin mo na Sims. Ba't ilang days ba sa Sims? Pagsimula, pagpirmahan ng kontrata, tapos na kaagad. Sana oil. Diba? Sabi po dito, sabi nyo, roadworthy, pwede pang makuha rehistro kahit di consolidated. Dami po namin di makarehistro. Lagi pa rin hinihingi kung kami daw po ba ay consolidated. From Melit Lucas. Sir! Yun yung sinasabi ni Sek kanina. Yun na nga. Sir, yung mga UV Express po na van, sana masilip. Kasi, ito naman ang reklamo niya. Ang init daw sa loob. Naka-airconwari daw yung mga UV Express. Mabuti nga po at nag-commute si Secretary. I mean, may mga pumula sa kanya, may mga sinasabi na acting-actingan lang, pero yung the fact sinasabi niya, yung kanyang karanasan, sa isang araw lang ito, girl. Ito, araw-araw pong karanasan nga ng ating mga kababayan. Once a week lang pala yung mandate kaya nga po, panoorin niyo po yung ating Think About It episode, kasi doon, ating pong muli, sinambit, yung kaibahan ng buhay ng pangkaraniwang mga manggagawa at middle income earners sa buhay ito mga nangungulimbat sa gobyerno. Naandun po yan. Ang title nito, girl, ay? Baliktarin na ang bandila. Naandun po yan. Yung kung ano ba pinoproblema natin, ano ba pinoproblema ng pangkaraniwang manggagawa at doon sa mga iniisip at malamang pinoproblema ng mga magnanakaw na ito. Kaya tuloy gusto ko nang balikan tong nangyari diyan kahapon. Saan? Di ba yung sa Senado? sa Senate hearing? Alam niyo, mabuti nga at mabuti may picture ha na nakunan. Oo, na nandun siya. Sangkater ba yung pera? Tapos, ito, nasa linya na ba ngayon? Ito na, nandito muna. Ito na muna. Ang dahilan nito... Gusto ko nang puntahan ito eh. Sino? Itong kwento nga na ito eh. Yung kay Alcantara. O yung... Si Henry. Di ba kinonfront na siya? Ito, para kay Professor David Michael Sanuana. Nanonood ba siya ngayon sa atin? Sigurado. Hindi ba sinasabi, mga kapatid, kahapon din sa hearing, so lahat ng Ghost Project, sa lahat ng mga problemadong proyekto na umano ay nagkaroon ng malakihang lagayan, wala siyang kinalaman, wala siyang alam. Sabi niya nga, may muestra pa. Your Honor, nang pumutok ang balitang ito. Gumanon siya eh. So, tinatanong nang pumutok siya. ang balitang ito. So sabi niya, pirma lang po ako ng pirma eh. Yun ang kasalanan niya. Oo. Na nagtiwala daw siya. Alam niyo, di ba ako kumbaga, dati mga butiki pa lang ito, ngayon buhayan, ako napalaki nito eh. Parang gano'n, di ba? Dati po mga butiki lang to, naging buhayan na, pero ako napalaki nito, itong mga buhayang ito. Pirma lang po ako ng pirma eh. Kinonference na ng picture. Sandali lang. So, wala kang kinalaman dyan, pirma ka lang ng pirma. Okay? Pero ano itong picture na nandun ka doon sa billiard table na pagkarami-raming kwarta, 370-something million pesos cash at doon sa nagpinaghahati-hati. Nandun ka ba? Yes, Your Honor.
Saan lugar yon? Hindi ko matandaan, Your Honor eh. Pero tambayan po yun eh. Pero ng kontraktor yon? Sinong kontraktor? Hindi ko matandaan din eh. Bakit di mo matandaan eh? Nandun ka. Kasi po, kung sa mga kontrata, ako'y pirma ng pirma lang, basta ako po, sama lang ng sama. Tsaka ang matindi pa nito. Pirma lang ng pirma, sama na siya ng sama. Tsaka kaya nung tsaka ang matindi nito, Di ba pinaglululoko tayo ng taong ito? niregalo lang daw sa kanya yung kotse. Tapos nung nag-birthday siya, Yan. niregaluhan siya ng GMC truck. Wow. Birthday niya. Tsaka Land Cruiser. At saka Land Cruiser na imported. So nung dineliver sa kanya yung kotse, May sinabi siya, nung dineliver nga po nila yun sa akin, sabi ko nga po sa kanila, bakit di nyo nalang pinera? oo, di ba? Oo, Pero wala tapos- akong kinalaman sa kanila, ha? Pero ang kwento, Kasama sa pangungulimbat nila, ha? yun na nga ang sinasabi ng mga senador. Hindi ka man lang nagtanong, binibigay sa'yo, di mo tinanong saan galing. Alam mo naman kung magkano sweldo ng mga tauhan mo eh. Tsaka, ito, basta nga po, may sinabi pa. pirma lang ako ng pirma, sama lang ako ng sama, tanggap lang ako ng tanggap. Ito pa isa matindi. Sumagot si Bryce. Sabi ni Bryce Hernandez, Your Honor, hindi po totoo yun na niregalo namin yung sasakyan. Sa katunayan, ang hinihingi po niyang regalo ay yung Richard Mille po na relo nung birthday niya. 5 million pesos na halaga. Oo, sabi pa nga ni Tito Sen, saan ka nakabili niyan? Ang hirap kayang magbumili niyan. Sa black market po, yun po ang hiningi niya. Richard Mille, 5 million pesos. Hindi daw kotse. Oo. At binalik nga daw yung kotse nung time na pumutok na ito. Patek pala, hindi Richard Mille kasi mas mahal yun. Patek, kita nyo, hindi ko alam eh. Patek Philip ang hiningi na regalo. So kaya nga yung mga kapatid, po, ang sigaw ng bayan! Ikulong Mandarambong! Si Professor David Michael San Juan, ang organizer po ng Baha sa Luneta. Baha sa Luneta Aksyon laban sa korupsyon na mangyayari po sa September 21. Ilang paalala lamang po para sa mga sasama. Dito nga po sa mga pagod na. Awat na, yan ang sigaw nila. Dito po sa Sandamakmak, kaliwat ka ng korupsyon na nangyayari po ngayon dito sa ating bansa. Maganda. Kaibigan si Ate Dina Aquino at si Ma'am Arlene Guanyo, ito po ay pagkukusa lamang nila sa atin. Ngayon, may mga gustong magkaroon po ng ganito. Sabi ko nga sa kanila, meron po daw silang kaibigan din na may tiyangge na hindi ho naman kalakihan po yung kita ng kanyang kaibigan na yon. Baka pwede mo na lang ibigay yan para po hindi ka na din masyado magambala sa dami ng gustong kumonta sa iyo. Ito po yung telephone number po na gusto magkaroon ng ganito pong uri ng ating pong maaaring maisuot. Hindi po lamang sa Sunday, no? Araw-araw Opo, hanggang walang nakukulong. masuot po natin ito bilang pagbibigay po ng pahiwatig dito po sa punong-puno na po ang tao. Diyos ko po, Panginoon. At ito pong ating napapanood na dami ng pera at pinag-uusapan nating bilyong piso na nawawala sa atin. Di po ba? Nagsasayang po tayo ng pera. Sabi nga, ang Pilipinas po hindi mahirap na bansa. Hindi mahirap ang Pilipinas, marami lang kurap. Sa totoo lang po, mawalang galang po sa mga kurap, ha? Sige, anong telephone number? Magalala, tulog pa naman sila. Ito po ang phone number para sa mga gusto po ng ating Ikulong Mandarambong shirts or statement shirts. Pwede nyo pong kontakin si Tita Dina Aquino, 0962-435-9675. Once again, it's 0962-435-9675. Nasa Marikina area lang po sila. So if you're from Metro Manila, hopefully umabot po ito sa mga gustong magsuot ng ganitong klase ng shirt po sa paparating na linggo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Yung iba pang detalye para po sa mga sasama dito sa Baha sa Luneta Aksyon laban sa korupsyon na gagawin nga po sa linggo. Once again, it's 9 a.m. Tapos doon po sa EDSA People Power Monument, alas 2 ng hapon. And this is going to be rain or shine. Sa mga nagdadalawang isip po na pumunta, halimbawa kung kayo po'y medyo may edad na, may mga karamdaman, okay lang po yan. Wala pong problema doon, maiintindihan po yan. Pero yung mga bagets pa, Yes, you're ma'am. able, you're physical, Yes, ma'am. kaya mo naman. This is your moment. Importante po itong This araw is your na ito. time. This is your future. This is it. If we want freedom from corruption, sabay-sabay po tayo mga kapatid na iparinig ang ating sigaw laban sa korupsyon sa linggo, Setyembre 1. And who knows, baka maging history po ito. You will be part
ng history po ng Pilipinas sa paglaban ng korupsyon. History in the making. Amen. Hindi ito isang araw lang. Tama. Mga kapatid, ito lang po, bago pong ating next na interview para ho sa mga pagpapaliwanag sa napaka-importanting issue, babalikan pa rin po natin tong issue na nangyari po kahapon sa hearing po in the Senate. Pero ito magandang halimbawa dito. Magandang halimbawa lang po. Think about this. Yan pong Skyway na yan, na nagmumula po mga kapatid, itong Skyway na pagkatagal-tagal natapos hanggang diyan po sa SLEX, right? Hanggang doon po sa NLEX. Ito po ay nagkakahalaga ng 44 billion pesos. Privatized. May bayad ngayon. Ang mahal. 44 billion. Pagkaliit-liit niyang halaga, sa ninanakaw nila? Di po ba yan ang magandang halimbawa dito? Nagtitiis tayo, mga kapatid, nagtitipid tayo, nagbabayad tayo ng mahal na Skyway kasi nga isa na pribado. Pero sa halagang 44 billion, hindi kayang pagawa ng gobyerno. Wala daw pera ng gobyerno. Nanyo! Wala, kasi nasa billiard table Paano walang pera? Ang Diba, daming mga pera kapatid? doon Magising na po tayo. Sobra na ito. Sobra na po ito. At sila mga kapatid na naman ngayon gumagawa ng kaparaanan para sila makalusot. At siguro sinasabi ho nung mga ni Boss Henry, di ba? At sinasabi ni Boss Henry, malamang ngayon lang yan. Bukas makalawa, mawawala din ito. At kung sakasakaling siya'y mapasok sa loob, komportable pa rin siya doon. Kasi nga, makakapagsuot pa rin siya ng kanyang mga Hermes, Prada, Louis Vuitton sa loob ng bilibid. At malamang, magkaroon pa ng sariling chef yan. Huwag ka mag-alala kasi sa loob, may tao tayo doon. alagaan ka namin. Pero alam mo, Mr. Alcantara, matuto ka na dahil minsan pa may pumasok dyan na maraming alam, binangungot.